Itinapon na parang basurang marumi sa mismong araw ng kanyang kasal. Sa harap ng dambana, hindi pagmamahal ang natanggap ni Denise, kundi isang malutong na sampal at pagpunit sa kanyang dangal. Habang humahalakhak ang mapang-aping biyenan, hindi nila alam na ang lupang kinatatayuan nila ay pag-aari ng babaeng tinawag nilang pulubi. Magsisimula na ang pagtutuos. Sino ang tunay na reyna at sino ang huwad na mayaman? Isang kwento ng muling pagbangon at matamis na paghihiganti. Hubarin mo ang bilong iyan, Denise. Hindi ka karapat-dapat sa telang iyan. Dahil kahit balutin mo pa ang sarili mo ng ginto, mananatili kang marumi at hamak na ulila sa paningin ko. Ang tinig ni Doña Lucila ay parang isang matalim na palaasong bumaon sa gitna ng katahimikan sa loob ng simbahan. Sa harap ng dambana, sa gitna ng mga bulaklak na puti at amoy ng insenso, ang bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Hindi ko magawang iangat ang aking mukha. Nanlalamig ang aking mga kamay na kanina lamang ay mahigpit na nakahawak sa aking buke. Ang bilong tinutukoy niya ay ang kaisa-isang pamana ng aking yumaong ina. 7 gabi ko itong maingat na tinahi. Sinulid sa bawat hibla ang lahat ng aking pangarap at pag-asa na sa wakas, magkakaroon na ako ng pamilyang matatawag na akin. Bawat tusok ng karayom sa telang iyan ay alay ko para sa pagmamahal ko kay Marco, sa paniniwalang ang sakripisyo ko sa loob ng 3 taon bilang tagapaglingkod ng kanilang pamilya ay sapat na para tanggapin nila ako. Pero sa isang iglap, naramdaman ko ang marahas na paghatak sa manipis na tela mula sa aking ulo. Narinig ko ang pagkapunit ng pino at lumang lace, isang tunog na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang belo na simbolo ng aking dangal ay wala ng buhay na nalaglag sa paanan ko. Nayapakan ng makintab na sapatos ni Doña Lucila. Tumingin ako kay Marco, ang lalaking nangako sa akin ng langit sa ilalim ng mga bituin. Ang lalaking dahilan kung bakit tinitiis ko ang bawat pang-aalipusta ng kanyang ina. Marco, please, sabihin mo sa kanila. Ang tanging naibulong ko, ang aking tinig ay gumaralgal sa pagitan ng pag-asa at takot. Ngunit hindi tumingin sa akin si Marco. Nanatili siyang nakatitig sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng presensya ng kanyang ina. Sorry, Denise. Baka tama si Mama. Hindi mo kayang ibigay ang kailangan ng pamilya namin. Hindi sapat ang pag-ibig lang kung wala kang pangalan, kung wala kang kahit na ano. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang mga bulong ng mga bisita sa paligid ay naging parang ugong ng mga bubuyog na nanunukso. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang unti-unting paninigas ng aking mga binti. Ang luhang kanina ko pa pinipigilan ay hindi na dumaloy. Tila natuyo na rin sa tindi ng hapdi sa aking dibdib. Ang lahat ng mga sakripisyo ko, ang mga gabing hindi ako natutulog para asikasuhin ang kanilang negosyo, ang mga pagkaing hindi ko kinakain para lamang may maihain sa kanilang hapag, lahat ng iyon ay nawalan ng halaga. Tumingin ako sa aking mga kamay. Magaspang ang aking mga daliri, may mga maliliit pang peklat mula sa pagkakapaso sa kusina ni Doña Lucila habang inihahanda ko ang paborito niyang pagkain tuwing umaga. Ang mga peklat na ito, na akala ko ay mga medalya ng aking katapatan, ngayon ay tila mga tatak ng aking pagiging alipin sa kanilang paningin. Humarap muli sa akin si Doña Lucila. Ang kanyang mukha ay bakas ng isang mapang-uyam na tagumpay. Umalis ka na, Denise. Huwag mo nang dumiin pa ang simbahang ito. Isama mo ang anak mong ligaw at huwag na kayong magpapakita sa amin kahit kailan. Lumingon ako sa dulo ng simbahan kung saan nakaupo ang 5 taong gulang kong anak na si Luningning. Nakasuot siya ng isang simpleng puting damit. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kalituhan habang nakatingin sa kanyang inang hinihiya sa harap ng lahat. Doon ko naramdaman ang tunay na pagkawasak. Ang sakit na para sa akin ay kaya kong tiisin.
Pero ang makitang nasasaktan ang aking anak dahil sa aking kahinaan ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa aking kaluluwa. Tumalikod ako nang hindi na muling tumingin kay Marco. Bawat hakbang ko palabas ng simbahan ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Sa labas, ang langit na kanina ay maaliwalas ay biglang nagdilim. Ang unang patak ng ulan ay dumampi sa aking pisngi, malamig at malupit. Tila nakikiramay sa aking pagbagsak. Niyakap ko si Luningning sa labas ng pintuan ng simbahan, habang ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang lamunin ang aming mga figura. Ang aking puting damit pangkasal ay unti-unting nababahira ng putik mula sa kalsada. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa dinami-dami ng luhang ibinuhos ko para lamang maging karapat-dapat sa kanilang pamilya. Bakit sa huli, ako pa rin ang tanging naiwan sa gitna ng ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng isang babaeng nagmahal ng totoo? Isang basahang itinatapon matapos pakinabangan? Mabigat ang bawat hakbang ko habang hila-hila ko ang kamay ni Luningning sa gitna ng madilim na eskinita. Ang puting sutla ng aking gown, na dati ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng simbahan, ngayon ay tila isang mabigat at basang-basahan na nakapulupot sa aking katawan. Bawat talsik ng putik mula sa kalsada ay parang uyam na dumudungis sa huling piraso ng aking dangal. Nay, malamig po. Ang mahinang bulong ng aking anak. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos malunod sa tunog ng malakas na buhos ng ulan na tumatama sa mga bubong na yero sa paligid. Siniil ko ang aking sarili. Wala akong ibang maisagot, kundi ang lalo pang higpitan ng yakap sa kanyang maliit na balikat. Wala kaming payong, wala kaming sasakyan, at higit sa lahat, wala na kaming uwiang pamilya. Ang maliit na kwartong inuupahan namin malapit sa palengke na binalak ko sanang iwanan na ngayong gabi dahil akala ko ay may bago na kaming tahanan. Iyon na lang ang tanging kanlungan namin. Pagbukas ko ng pinto, ang amoy ng amag at kulob na hangin ang sumalubong sa amin. Walang kuryente dahil hindi ko na nabayaran ang huling buwan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga poste ng ilaw sa labas na sumisilip sa aming munting bintana. Isinandal ko ang aking likod sa malamig na pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Dito, sa gitna ng katahimikan, mas lalong naging malinaw sa akin ang lahat. Habang kami ay nanginginig sa ginaw, sigurado akong abala ngayon sina Doña Lucila at Marco sa pagbubukas ng mga regalong para sana sa aming kasal. Naiisip ko ang mapanghusgang ngiti ng matanda habang kinukuha ang mga sobrang may lamang pera habang tinatawanan ng aking pagkatalo. Alam kong wala silang pakialam kung may makakain ba kami ngayong gabi. Ang mahalaga sa kanila ay naitaboy nila ang mantsa sa kanilang marangyang buhay. Gutom ka ba, anak? Tanong ko habang hinuhubad ang aking basang belo na ngayon ay mukha ng gusot na sapot ng gagamba. Tumango si Luningning. Ang kanyang malalaking mata ay nakatitig sa akin nang may buong pagtitiwala. Hinalughog ko ang aking lumang bag. Doon, sa ilalim ng mga resibo at gamit ng bata, nakakita ako ng 3 piraso ng biskwit na nakabalot sa plastik. Iyon na lang ang natitirang pagkain namin. Kinuha ni Luningning ang biskwit, ngunit bago niya ito isubo, hinati niya ito sa 2 at iniabot sa akin ng kalahati. Hati tayo, Nay, para hindi ka ring gutom. Anya sa isang boses na punong-puno ng pagmamahal na hindi ko nakuha mula sa mga taong pinaglingkuran ko ng 3 taon. Doon ko naramdaman ang isang matulis na hapdi sa aking puso. Ang aking anak, sa kabila ng kanyang murang edad, ay mas may malasakit pa kaysa sa lalaking nangako sa akin ng habambuhay. Sa bawat kagat ko sa tuyong biskwit, kasabay nito ang panunumpa sa aking sarili. Hindi ko hahayaang lumaking ganito ang aking anak. Hindi ko hahayaang habambuhay kaming maging pulubi sa paningin ng mundo. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang kaisa-isang bagay na hindi nila nakuha sa akin. Ang kwintas na may pendant na bulaklak ng jasmine,
Ibinigay ito sa akin ni tatay bago siya nawala. Ang sabi niya, ito ang magdadala sa akin pabalik sa kung sino talaga ako. Sa dilim ng kwarto, tila may sariling liwanag ang gintong yon. Isang munting kislap ng pag-asa sa gitna ng aking kawalan. Biglang, ang katahimikan ng aming eskinita ay nabasag ng tunog ng gulong ng isang sasakyan. Hindi ito ang karaniwang ingay ng mga tricycle o lumang jeep na dumadaan dito. Ang tunog ng makina nito ay pino, malakas at halatang galing sa isang mamahaling sasakyan. Ang liwanag mula sa mga headlight nito ay tumama sa aming bintana na nagbigay ng mahahabang anino sa loob ng aming maliit na silid. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng aming pintuan. Napatayo ako. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Sino ang pupunta sa ganitong lugar sa ganitong oras? Baka pinapunta sila ni Doña Lucila para tuluyan na kaming palayasin dito. O baka si Marco na nagbago ang isip. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan, kasunod ang mabibigat na yabag ng sapatos sa basang semento. Bawat tunog ng hakbang na papalapit ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. Tumigil ang mga hakbang sa harap mismo ng aming pinto. Isang marahang katok ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang marahas na katok ng isang naniningil ng utang, kundi isang katok na puno ng paggalang at tila matagal nang naghihintay. Sino yan? Ang halos pabulong kong tanong, habang mahigpit na niyayakap si Luningning sa aking likuran. Walang sumagot sa loob ng ilang segundo. Tanging ang tunog lamang ng ulan ang naririnig. Hanggang sa isang malalim at pamilyar na tinig ang nagsalita mula sa kabilang panig ng pinto. Senyorita Denise, ako po si Mateo. Matagal na po kitang hinahanap. Oras na po para bumalik ka sa tunay mong tahanan. Nabitawan ko ang hawak kong basang belo. Ang pangalang iyon, Mateo. Ang huling taong binanggit ng aking ama bago siya pumanaw. Bakit siya narito ngayon? Sa sandaling ang tingin ko sa sarili ko ay wala ng halaga. Dahan-dahang bumukas ang aming luma at kinakalawang na pinto na naglalabas ng isang mahaba at matinis na tunog na tila nagrereklamo sa pagkakaabala. Sa liwanag ng mitya ng lampara na tanging nagbibigay ng anino sa silid, pumasok ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng dekalidad na Amerikana na walang kahit isang gusot. Ang bawat kilos niya ay puno ng awtoridad, isang malaking kaibahan sa aming tagpi-tagping dingding at tumutulong bubong. Tumayo ako, nang dahan-dahan, pilit na itinatago ang aking rurok na gown sa likod ng mesa, habang si Luningning ay nananatiling nakakapit sa aking binti. Ang amoy ng mamahaling pabango ng lalaki ay humalo sa amoy ng amag at basang semento. Isang engkwentro ng dalawang mundong hindi kailanman dapat nagtagpo. Senyorita Denise, muling sambit niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at paggalang habang tinitingnan ang aking kalagayan. Patawarin mo ako kung ngayon ko lang kayo natagpuan. Maraming humadlang, maraming nanggulo sa mga bakas na iniwan ng iyong ama. Anong kailangan nyo? Ang nauutal kong tanong. Sino ang tinutukoy ninyong ama? Ang ama ko ay isang simpleng magsasaka lamang sa probinsya. Lumapit si Mateo ng ilang hakbang, hindi alintana ang dumi sa sahig na maaaring dumikit sa kanyang mamahaling sapatos. Inilabas niya ang isang itim na folder at maingat na inilapag sa aming munting lamesa. Ang iyong ama ay hindi isang simpleng tao, Denise. Siya si Don Teodoro Amarrilis, ang hari ng real estate sa bansa. Itinago ka niya upang protektahan ka mula sa mga taong gustong kumuha ng kapangyarihan niya hanggang sa dumating ang araw na handa ka na. Tila tumigil ang pagdaloy ng hangin sa aking baga. Don Teodoro Amarrilis? Ang pangalang yon ay madalas kong naririnig sa balita. Isang alamat sa mundo ng negosyo
Ang lalaking nagmamay-ari ng halos kalahati ng mga lupain sa lungsod. Imposible. Ang aking tatay ay ang taong nagtuturo sa akin kung paano magtanim ng jasmine, ang taong laging may amoy ng lupa at pawis. Hindi. Nagkakamali kayo. Ang tanggi ko habang hinahawakan ng aking kwintas. Napatingin si Mateo sa aking dibdib, sa gintong jasmine na kumikinang sa gitna ng kadiliman. Iyang kwintas na yan, Denise. Hindi iyan basta alahas. Iyan ang susi. Iyan ang simbolo ng Amaryllis Estates. Mayroon itong microchip sa loob na tanging ang biometric scanner sa vault ng iyong ama ang makakabasa. Iyan ang katibayan na ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kanyang iniwan. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder at iniharap sa akin ang isang dokumento. Ito ang last will and testament ng iyong ama. At ito, itinuro niya ang isang listahan ng mga ari-arian sa ilalim ng isang malaking kumpanya. Ito ang listahan ng mga lupang nasa ilalim ng iyong trust fund. Nanlabo ang aking paningin habang binabasa ang mga nakasulat. Sa dulo ng mahabang listahan, isang pamilyar na address ang kumuha ng aking atensyon. Isang address na kabisado ko dahil doon ko ibinuhos ang lahat ng aking pagod sa loob ng 3 taon. Ang mansyon ng mga De Silva. Ang pabulong kong sabi, ang aking boses ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Tumango si Mateo. Ang pamilya De Silva ay nangungupahan lamang sa lupang pag-aari ng Amaryllis Estates. Sa katunayan, 5 taon na silang hindi nakakabayad ng buwis sa lupa at ang utang nila sa kumpanya ay umabot na sa milyon-milyon. Ang mansyong tinitirhan nila ngayon, ang lupang kinatatayuan ng negosyo nila, lahat ng yon ay sayo, Senyorita Denise. Naramdaman ko ang isang kakaibang init na dumadaloy sa aking mga ugat. Naalala ko ang mukha ni Doña Lucila habang tinatawag akong pulubi. Naalala ko ang boses ni Marco habang sinasabi niyang wala akong kwenta dahil wala akong pangalan. Ang mga taong humamak sa akin, ang mga taong dumura sa aking dangal sa harap ng dambana, ay nabubuhay lamang pala sa ilalim ng anino ng kayamanan ng aking ama. Hinawakan ko ang dokumento ng mahigpit. Ang aking mga daliring may mga peklat ay tila nagkaroon ng bagong lakas. Hindi na ako ang Denise na magmamakaawa para sa pagmamahal. Hindi na ako ang Denise na hahayaan ng sarili na tapakan ng mga taong ang pundasyon ay gawa lamang sa buhangin. Attorney Mateo, ang tawag ko sa kanya, ang aking tinig, ay hindi na nanginginig. Ngayon, ang boses ko ay kasing lamig na ng ulan sa labas. Gusto kong kunin ang lahat ng para sa akin. Ngumiti ng bahagya si Mateo, isang ngiting puno ng pagkilala. Handa na po ang lahat, senyorita. Kailangan na lang natin ng inyong lagda upang simulan ang pagbawi. Ngunit habang tinitingnan ko ang listahan, may isang maliit na detalye akong napansin sa likod ng mga dokumento. Isang litrato ng aking ama na may kasamang isang batang lalaki na hindi ko kilala. At sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang nagpatahimik sa aking puso. Hindi ko na kailangang magbilang ng mga barya para lamang mabili ang gatas ni Luningning. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi na ang amoy ng amag at basang semento ang gumigising sa aking pandama, kundi ang malambot na halimuyak ng lavender at sariwang linen sa loob ng isang malawak na penthouse suite. Ang bawat hakbang ko sa makapal at malambot na carpet ay tila isang panaginip. Ngunit kapag tumitingin ako sa salamin at nakikita ang mga pasa sa aking puso, alam kong totoo ang lahat ng ito. Ang mainit na tubig mula sa shower na dumadaloy sa aking katawan ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi at hapdi na iniwan ng pamilya De Silva. Sa bawat patak ng tubig, uent-unting nabubura ang pakiramdam ng pagiging hamak na tagasilbi. Sa loob ng 1 linggo, sa tulong ni Attorney Mateo, nagsimula akong mag-aral. Hindi lang ito tungkol sa mga numero at dokumento ng Amaryllis Estates.
Ito ay tungkol sa pagbuo muli ng aking nadurog na pagkatao. Sa gabi, habang mahimbing na natutulog si Luningning sa kanyang kama na parang isang prinsesa, tinitingnan ko ang aking mga kamay. Naroon pa rin ang mga maliliit na peklat mula sa kusina ni Doña Lucila. Ang paso mula sa mainit na mantika noong pinilit niya akong magluto kahit may lagnat ako. Ang hiwa sa aking daliri noong sinigawan niya ako dahil lamang sa isang basag na platito. Noon, ang mga ito ay tanda ng aking pagtitiis. Ngayon, ang mga ito ay nagsisilbing apoy na nagpapaningas sa aking determinasyon. Bawat sugat ay may kwento at bawat kwento ay may katapat na bayad. Isang hapon, isinama ako ni Mateo sa isang eksklusibong tindahan. Hindi para sa marangyang gown, kundi para sa isang bagay na mas mahalaga. Tumigil ako sa harap ng isang pares ng sapatos na yari sa matibay at makintab na balat. Hindi ito ang tipo ng sapatos na isinusuot ng mga socialite para lamang magpa-picture. Ito ay sapatos para sa isang babaeng handang lumaban at manindigan. Dahan-dahan ko itong isinuot. Sa bawat pagkakalak ng strap nito, naramdaman ko ang pagbigat ng aking tindig. Hindi na ako ang Denise na nakayuko. Hindi na ako ang Denise na dahan-dahang naglalakad para hindi makalikha ng ingay sa mansyon. Ngayon, ang bawat hakbang ko ay may bigat. May tunog ng awtoridad na tila nagsasabing, narito na ako. Ang sandaling napagtanto ko na ang sapatos na ito ang magdadala sa akin sa huling laban. Senyorita Denise! Tawag ni Mateo habang nakatayo sa tabi ng isang tumpok ng mga legal na papeles. Handa na ang audit report ng De Silva Manufacturing. Gaya ng inaasahan, baon sila sa utang. Ang tanging dahilan kung bakit pa sila nakakahinga ay dahil sa credit line na ibinibigay ng ating kumpanya. Isang kumpas mo lang, babagsak ang lahat ng kanilang itinatayo. Naupo ako sa harap ng malawak na bintana. Tanaw ang buong lungsod na tila nasa ilalim ng aking mga paa. Naalala ko ang huling gabi sa simbahan. Naalala ko ang lamig ng ulan at ang kawalan ng awa ni Marco. Ang awa ay para sa mga taong marunong ding magmahal at sa pamilya De Silva, ang salitang iyon ay wala sa kanilang bokabularyo. Inabot ko ang pluma. Ang malamig na metal nito ay dumampi sa aking balat. Isang pirma ko lang at ang lahat ng marangyang buhay na ipinagmamalaki ni Doña Lucila ay maglalaho na parang bula. Isang pirma ko lang at mararanasan nila ang dilim na ipinalasap nila sa amin ni Luningning. Attorney Mateo, ang sabi ko ng may malamig na katiyakan, ipatigil mo ang lahat ng kanilang credit lines. Ngayon din, gusto kong malaman nila ang pakiramdam ng mawalan ng lahat sa gitna ng kanilang kasagsaga. Tumingin sa akin si Mateo. May pag-aalala, ngunit may paghanga. Sigurado ka na ba, senyorita? Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. Tumingin ako sa aking mga daliri, sa mga peklat na unti-unti nang naghihilom sa ilalim ng liwanag ng aking bagong buhay. Hindi ko ito ginagawa para sa galit, attorney. Ginagawa ko ito para sa hustisya. Panahon na para malaman nila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan nila. Ngunit habang inilalapag ko ang pluma, may isang tawag na pumasok sa telepono ni Mateo. Ang kanyang mukha ay biglang namutla habang nakikinig sa kabilang linya. Senyorita, ang bulong niya pagkababa ng telepono. May nangyayaring hindi natin inaasahan sa mansyon ng mga De Silva. At mukhang kailangan mong makita ito bago mahuli ang lahat. Ibaling mo ang card na yan at subukan mo ulit. Huwag mo akong hiyain sa harap ng maraming tao, baka hindi mo alam kung sino ang kinakausap mo. Ang boses ni Doña Lucila ay matinis at puno ng pagmamalaki habang nakatayo sa harap ng cashier sa isang mamahaling butik. Hawak niya ang isang bagong disenyo ng sapatos na balak niyang isuot para sa victory party na inihanda niya sa mansyon. Isang handaan para ipagdiwang ang pagtatapon sa akin at ang muling pagsikat ng kanilang pangalan. Ngunit ang mukha ng cashier ay hindi nagpakita ng takot, kundi ng isang banayad at nakakahiya na pag-iling. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sampal.
Habang si Doña Lucila ay nagpupumilit na magmukhang reyna, ang kanyang mga credit card ay isa-isang tinatanggihan ng system. Ang bawat pag-swipe ng card sa makina ay naglalabas ng tunog ng pagkabigo, isang tahimik na anunsyo na ang perang inaasahan niya ay wala na. Sa loob ng butik, ang mga ibang mamimili ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mapanghusgang tingin ay nakatuon sa babaeng kanina lang ay nagmamayabang sa kanyang kayamanan. Ito ang mitya ng kanilang pagbagsak. Habang ang aking mga utos kay Attorney Mateo ay nagsisimulang gumalaw sa likod ng mga anino, ang buhay ng mga De Silva ay dahan-dahang nagkakalas-kalas. Sa mansyon ng mga De Silva, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain para sa kanilang sore. Ngunit sa likod ng mga nakangiting mukha ni Marco at ng kanyang ina, naroon ang isang lihim na takot. Nakita ko ang mga ulat mula sa aking mga tauhan. Si Doña Lucila ay nagsimula nang magsuot ng mga alahas na yari lamang sa matibay na kopya, habang ang mga tunay niyang brilyante ay nakatago na sa loob ng mga pawn shop upang may maipambayad sa mga utang na hindi na nila kayang takpan. Isang sandali ang hindi ko makakalimutan sa mga ulat na yon. Habang nag-aayos si Doña Lucila sa harap ng kanyang malawak na salamin, maingat niyang itinatago ang mga gasgas sa kanyang lumang bag gamit ang isang mamahaling scarf. Ang desperadong pagkapit sa isang imahe ng karangyaan na matagal nang gumuho. Ang reynang dati ay naglalakad ng may mataas na noo. Ngayon ay natatakot na baka mapansin ng kanyang mga kaibigan na ang kanyang suot ay wala ng tunay na kislap. Marco, bakit wala pa ang transfer mula sa Amaryllis Estates? Narinig kong tanong ni Doña Lucila sa loob ng isang recording na nakuha ni Mateo. Ang kanyang boses ay hindi na puno ng awtoridad, kundi ng isang nanginginig na pangamba. Hindi ko alam, Mama. Hindi sumasagot si Attorney Mateo at ang lahat ng linya ng kredito natin sa bangko ay biglang pinutol. Ang sagot ni Marco, na bakas ang pagod at kalituhan. Habang nagpapatuloy ang kanilang handaan, isang lalaking nakauniforme ng courier ang dumating sa pintuan ng mansyon. Hindi siya isa sa mga inaasahang bisita. Hindi siya dala ng mga regalo o bulaklak. Sa halip, may dala siyang isang makapal na sobrang dilaw na may selyo ng korte at ng Amaryllis Estates. Ang musika sa loob ng mansyon ay tila biglang huminto nang tanggapin ni Marco ang sobre. Sa harap ng kanilang mga bisitang mayayaman, sa gitna ng tawanan at inuman, binuksan niya ang papel. Ang bawat salitang nakasulat doon ay parang isang hatol ng kamatayan para sa kanilang dangal. Eviction notice. Ang mahinang basa ni Marco, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Mayroon tayong 30 araw para lisanin ang mansyong ito dahil sa hindi pagbabayad ng upa sa lupa at sa pagkakansela ng lahat ng kontrata. Isang malakas na tunog ng nabasag na baso ang pumunit sa katahimikan ng bulwagan. Nalaglag mula sa kamay ni Doña Lucila ang kanyang wine glass. Ang pulang likido ay tumalsik sa kanyang mamahaling gown, tila isang sariwang sugat na hindi na mapaghihilom. Ang lahat ng mata ng kanilang mga bisita ay nakatuon sa kanila. Mga matang kanina ay puno ng paghanga. Ngayon ay puno na ng pangungutya at tsismis. Sino ang gumagawa nito sa atin? Ang hiyaw ni Doña Lucila, ang kanyang boses, ay gumaralgal sa gitna ng kahihiyan. Ngunit ang hindi nila alam, sa kabilang panig ng lungsod, ako ay nakatayo sa harap ng isang malaking monitor. Pinagmamasdan ang bawat sandali ng kanilang paghuhulas. Wala akong naramdamang awa, tanging ang isang malamig na kapayapaan. Ito ang simula ng kanilang pagtutuos. Gayunpaman, habang pinagmamasdan ko ang kanilang pagbagsak, may isang bulto ng tao sa background ng video ang nakakuha ng aking pansin. Isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie, nakatayo sa labas ng gate ng mansyon at tila may hawak na isang bagay na nakatutok sa bintana, niluningning sa lumang kwarto nito. Tumingin ako sa salamin at sa isang sandali, hindi ko nakilala ang babaeng nasa harap ko.
Ang mga mata ko, na dati ay laging puno ng pag-aalangan at takot, ngayon ay tila dalawang matalim na hiyas na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Wala na ang bakas ng puyat mula sa paglalaba ng mga damit ni Doña Lucila hanggang madaling araw. Wala na ang amoy ng bawang at sibuyas na tila kumapit na sa aking balat sa loob ng 3 taon. Ngayon, ang tanging amoy na nakabalot sa akin ay ang halimuyak ng mamahaling French perfume na pinili para sa akin ni Mateo. Ang aking buhok ay maayos na nakastyle, bawat hibla ay nasa tamang kalagayan, at ang suot kong itim na business suit ay tila isang baluti na nagbibigay sa akin ng lakas na harapin ang anumang bagyo. Ito ang aking muling pagsilang. Handa na ang sasakyan, senyorita. Ang boses ni Mateo mula sa labas ng aking silid. Ang Real Estate Summit ay nagsimula na. Inaasahan ng lahat ang pagdating ng bagong tagapamahala ng Amaryllis Estates. Huminga ako ng malalim. Sa loob ng silid na ito, nahanap ko ang isang piraso ng aking sarili na matagal ko nang itinago. Hinaplos ko ang makinis na tela ng aking manggas. Ang dating magaspang kong palad ay tila nakikiramay na sa karangyaan ng aking kasalukuyan. Sa sandaling ito, hindi ko na kailangan ng awa ng kahit sino. Hindi ko kailangan ang validation ni Marco o ang pagtanggap ni Doña Lucila. Ako na ang may hawak ng panulat na magsusulat ng susunod na kabanata ng aking buhay. Pagdating namin sa hotel kung saan ginaganap ang summit, ang bawat mata ay nakatuon sa pintuan. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na sumasalubong sa aking pagdating. Ngunit sa gitna ng karamihan, hinanap ko ang 2 mukha na kabisado ng aking bawat sugat. Naroon sila sa isang sulok, pilit na nakikihalo sa mga totoong negosyante. Si Doña Lucila ay nakasuot ng isang makulay na gown, ngunit sa malapit, makikita ang mga mantsa ng pawis sa kanyang noo habang pilit na humahanap ng sino mang papansin sa kanya. Si Marco naman ay nakatayo sa tabi niya, mukhang balisa at paulit-ulit na inaayos ang kanyang kurbata. Halatang desperado silang makahanap ng bagong investor matapos kong putulin ang kanilang credit line. Mula sa VIP lounge, pinagmasdan ko sila. Parang mga langgam na nagkakagulo sa ilalim ng init ng araw. Nakita ko kung paano sila binaliwala ng mga taong dati ay yumuyuko sa kanila. Ang kapangyarihan ay isang hiram na bagay lamang at ngayon, ang nagpahiram sa kanila ay nagpasya ng bawiin ito. Senyorita, gusto niyo na bang ipakilala ko kayo sa kanila? Tanong ni Mateo sa aking tabi. Hindi pa. Ang malamig kong sagot habang humihigop ng mainit na tsa. Gusto ko munang makita kung hanggang saan ang kaya nilang ibaba para sa pera. Isang sandali ang nagpapatigil sa aking hininga. Nakita kong lumapit si Doña Lucila sa isang kilalang bangkero. Ang kanyang mukha ay puno ng peking ngiti. Halos lumuhod na siya para lamang pakinggan ang kanyang proposal. Pero ang bangkero ay tumalikod ng walang pasabi. Iniwan siyang nakatayo doon, mag-isa at hiyang-hiya sa harap ng lahat. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay ginagamit niya para ituro ang aking mga pagkakamali. Matapos ang summit, lumabas ako sa likurang bahagi ng hotel para iwasan ang mga reporter. Ang gabi ay malamig at ang amoy ng basang semento ay nagpapaalala sa akin ng gabing pinalayas ako. Papasok na sana ako sa naghihintay na limousine nang marinig ko ang isang pamilyar na tinig. Denise? Tumigil ako. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang matinding pagkamuhi na tila apoy na biglang nagliyab. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo si Marco sa gitna ng parking lot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakatingin sa aking sasakyan at sa mga bodyguards na nakapaligid sa akin. Mukha siyang pagod, ang kanyang suit ay gusot na, at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang linggo. Denise, ikaw ba talaga yan? Ang nauutal niyang tanong.
Habang dahan-dahang lumalapit, tila hindi makapaniwala na ang babaeng iniwan niya sa ulan ay ang babaeng bumababa ngayon mula sa isang sasakyang hindi niya kayang bilhin sa buong buhay niya. Tumingin ako sa kanya ng walang anumang emosyon, walang galit, walang sakit, tanging isang malalim at madilim na kawalan. Ngunit bago pa siya makalapit ng tuluyan, may isang itim na van na mabilis na huminto sa pagitan naming dalawa at ang mga lalaking lumabas doon ay hindi nakatingin sa akin, kundi kay Luningning na karga ni Mateo sa kabilang panig. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib habang pinapanood ko ang mabilis na pag-iwas ng sasakyan ni Mateo mula sa itim na van na yon. Hindi ito ang oras para sa takot. Ito ang oras para sa proteksyon. Sa loob ng ilang sandali, na tila isang buong kabiterya ng dusa, ligtas na nakalayo ang aking anak. Ngunit ang banta ay malinaw. Ang mga taong nabaon sa utang dahil sa pamilya de Silva ay nagsisimula ng maghanap ng mapaghihigantihan at akala nila ay kabilang pa rin ako sa mga taong yon. Kinabukasan, sa loob ng aking malawak na opisina sa pinakataas na palapag ng Amaryllis Building, ang hangin ay malamig at puno ng amoy ng tagumpay. Nakaupo ako sa aking upuan na gawa sa mamahaling balat, nakatalikod sa malaking pinto habang pinagmamasdan ang naglalakihang mga gusali sa labas. Sa aking mesa, nakalatag ang huling hiling ng pamilya de Silva, isang petisyon para sa pansamantalang pagpigil sa pagpapaalis sa kanila sa mansyon. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang tunog ng mabibigat na hakbang na tila nag-aalinlangan. Alam ko ang boses na yon bago pa man siya magsalita. "Magandang umaga po, Madam Chairwoman." Ang boses ni Doña Lucila ay nanginginig, malayo sa matinis at mapangaping tono na nakasanayan ko. Naparito po ako para personal na humingi ng paumanhin at magmakaawa para sa kaunting konsiderasyon sa aming kumpanya. Hindi ako lumingon. Hinayaan ko siyang tumayo doon sa gitna ng malawak na silid habang nararamdaman ang bigat ng kanyang sariling kahihiyan. Sa aking isipan, nakikita ko ang kanyang hitsura, ang kanyang gown na halatang lumana, ang kanyang makeup na pilit itinatago ang mga guhit ng pagod at takot. Ang reyna ng mga de Silva ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Ang sabi ng aking secretary, "Mayroon kang mahalagang dokumentong gustong ibigay." Ang malamig kong sabi, pilit na itinatago ang anumang emosyon. "Oo po, madam. Ito po ang aming restructuring plan. Kung bibigyan niyo lang po kami ng 6 na buwan." Dahan-dahan kong kinuha ang isang folder mula sa aking mesa at sa isang sadyang pagkilos, hinayaan ko itong mahulog sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa makintab na tiles ay tila isang malakas na hudyat sa loob ng tahimik na silid. Ang folder ay dumaos-dos at tumigil sa paanan ni Doña Lucila. Isang sandaling hindi ko inakalang darating, ngunit ngayon ay narito na. Nalaglag ang dokumento. Ang sabi ko ng walang lingon-lingon. Pakipulot naman, bago ko mapag-isipan kung babasahin ko pa yan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Nararamdaman ko ang pagpipigil ng hininga ni Doña Lucila. Siya, na hindi kailanman yumuko para sa kahit kanino, siya na laging naguutos sa akin na pulutin ang kanyang mga gamit na sinasadya niyang itapon sa putikan. Ngayon ay nasa harap ng isang desisyon. Narinig ko ang mahinang kaluskos ng kanyang damit habang dahan-dahan siyang lumuluhod. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa sahig ay parang musika sa aking mga tainga. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang kanyang panginginig na kamay habang pinupulot ang folder. Ang babaeng dati ay tumatapak sa aking belo. Ngayon ay nakaluhod sa paanan ng aking mesa. "Ito na po, madam." Ang bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at matinding hiya na tila sumasakal sa kanya. Dahan-dahan kong inikot ang aking upuan. Sa unang pagkakataon,
Nagtagpo ang aming mga mata sa loob ng opisinang ito. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata, ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mukha habang kinikilala ang babaeng nasa harap niya. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay puno ng dignidad na matagal niyang sinubukang itago. Tumigil ako sa harap niya at dahan-dahang hinawakan ang aking kwintas, ang gintong jasmine na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng opisina. Napako ang tingin ni Doña Lucila sa kwintas. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang bumubulong ng isang pangalan na tila isang sumpa mula sa nakaraan. Ang kwintas na yan, ang nauutal niyang sabi, ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot. Hindi, hindi maaari. Ikaw? Ikaw ang anak ni Teodoro? Ngumiti ako, isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. Ngayon, Doña Lucila, sino sa atin ang kailangang lumisan sa lupang ito? Denise, love, alam ko na ikaw yan. Hinding-hindi ako magkakamali. Kahit ano pa ang suot mo, ikaw pa rin ang Denise na mahal ko. Ang tinig ni Marco ay parang isang gasgas na plaka na pilit na inuulit ang isang lumang kanta. Nakatayo siya sa tapat ng aking malawak na desk. Ang kanyang mga mata ay puno ng pilit na pagsisisi at isang uri ng pag-asa na nakakasuka. Ang kanyang suit ay halatang hindi na naplansa ng maayos at ang amoy ng alak at sigarilyo ay humahalo sa kanyang dating paboritong pabango. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, pero ngayon ay nagbibigay lamang ng pananakit ng tiyan. Hindi ko siya tiningnan. Nanatili ang aking paningin sa mga dokumentong binabasa ko. Ang tunog ng paglipat ko ng bawat pahina ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng kanyang pagsasalita. Sa aking tabi, nakapatong ang isang litrato ni Luningning na masayang tumatawa. Iyon ang aking kuta, ang aking paalala kung bakit hindi na ako dapat pang lumingon sa lalaking ito. Mali ang ginawa ni Mama. Alam ko yon. Araw-araw kong pinagsisisihan na hindi kita na ipagtanggol sa simbahan. Pagpapatuloy niya, habang dahan-dahang lumalapit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na tila gustong hawakan ang aking braso. Pero Denise, pamilya pa rin tayo. May anak tayo. Para kay Luningning, kalimutan na natin ang lahat ng ito. Bumalik na tayo sa dati. Ngayong mayaman ka na, mas magiging madali na ang lahat para sa ating tatlo. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking pluma. Ang tunog ng pagtama ng metal nito sa ibabaw ng lamesang kahoy ay nagpatahimik sa kanya. Inangat ko ang aking muka at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko ng may buong pagsamba. Pero ngayon ay nakikita ko na lamang bilang mga bintana ng isang walang laman na kaluluwa. Bumalik sa dati, Marco? Ang pabulong kong tanong. Ang bawat salita ay kasing talim ng labaha. Ang ibig mo bang sabihin ay bumalik ako sa pagiging katulong sa bahay niyo? Ang gumising ng 4:00 ng madaling araw para ipaghanda kayo ng almusal habang minura ako ng ina mo? Ang maglaba ng mga damit niyo hanggang sa magbakbak ang balat ng mga kamay ko para lang makatipid kayo sa kuryente? Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang bawat galaw ko ay puno ng bigat ng 3 taong pagtitiis. Sa loob ng 3 taon, Marco, ibinigay ko ang lahat. Ang bawat sentimong kinikita ko mula sa pananahi na pupunta sa pambayad ng utang nyo. Ang bawat pangarap ko, isinuko ko para lang suportahan ang kumpanya nyo na ngayon ay bumabagsak na. At ano ang nakuha ko bilang kapalit? Humakbang ako palapit sa kanya hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang hininga na puno ng takot. Iniwan mo ako sa gitna ng simbahan. Hinayaan mong tapakan ng ina mo ang aking dangal sa harap ng maraming tao. Nakita mo ang pag-iyak ng anak mo habang itinataboy tayo sa ulan, pero nanatili kang nakayuko dahil mas mahalaga sa iyo ang mana mo kaysa sa amin. Ang sandali ng aking huling sumbat.
Kinuha ko ang isang asul na folder mula sa drawer at marahas itong inilapag sa tapat niya. Ang tunog ng paghampas ng folder sa lamesa ay tila isang kulog sa loob ng silid. Divorce papers, Marco. O mas tamang sabihin, annulment. Pinirmahan ko na yan. Ang kailangan mo na lang gawin ay tanggapin na wala ka nang babalikan. Hindi ka kabilang sa aking tagumpay dahil pinili mong maging bahagi ng aking pagkawasak. Nawalan ng kulay ang mukha ni Marco. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang nakatingin sa dokumento. Ngunit sa isang iglap, ang kanyang pagsusumamo ay napalitan ng isang madilim at desperadong ekspresyon. Ang lalaking kanina ay nagmamakaawa, ay biglang nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Ang kulay ng isang taong hindi matanggap ang pagkatalo. Akala mo ba ganun lang kadali yun, Denise? Ang boses niya ay naging paos at puno ng banta. Hindi mo ako pwedeng alisan ng lahat. Asawa mo pa rin ako sa mata ng batas. At si Luningning, anak ko siya. Kung hindi mo ibabalik sa amin ang kumpanya at ang mansyon, kukunin ko si Luningning sa'yo. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon namin para patunayang hindi ka karapat-dapat na ina dahil sa biglaan mong yaman. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang banta sa aking anak ay ang kaisa-isang bagay na hindi ko mapapalampas. Ang boses ni Marco ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa hangin at sa kanyang mga mata. Nakita ko ang isang mapanganib na desisyon. Subukan mo, Marco. Ang sagot ko. Ang aking tinig ay kasing tigas ng bato sa kabila ng panginginig ng aking kalooban. Subukan mong hawakan ang anak ko at sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang pangalan sa mundong ito. Ngunit habang papunta siya sa pinto, lumingon siya nang may isang mapait na ngiti. Abangan mo na lang ang tawag ng abogado ko, Denise. O baka naman, ang balita tungkol sa pagkawala ng bata sa school mamaya. Huwag mong susubukan, Marco, dahil sa oras na madampian ng kahit isang daliri mo ang buhok ng anak ko, titiyakin kong magiging masikip ang mundong ginagalawan mo. Ang tinig ko ay hindi sumigaw, ngunit ang bawat salita ay parang isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong silid. Pagkaalis ni Marco, naramdaman ko ang biglang panginginig ng aking mga tuhod. Napakapit ako sa gilid ng aking mesa. Ang aking mga kuko ay nabaon sa mamahaling kahoy nito. Ang takot ng isang ina ay parang isang apoy na mabilis kumalat sa aking dibdib. Ngunit agad ko itong sinupil ng aking determinasyon. Hindi na ako ang Denise na iiyak na lamang sa isang sulok. Mabilis kong kinuha ang telepono. Walang tunog ng pindutan, tanging ang mabilis na pagdampi ng aking mga daliri sa screen. Sa loob ng ilang minuto, ang lahat ng aking mga tauhan ay kumilos. Hindi ako papayag na ang tanging liwanag ng buhay ko ay muling makuha ng mga taong itinuring kaming basura. Nakarating ako sa paaralan ni Luningning bago pa man dumating ang oras ng uwian. Nakatayo ako sa labas ng gate. Ang aking mga bodyguard ay nakapaligid sa akin sa isang distansyang hindi makakakuha ng atensyon ng ibang mga magulang. Nakita ko ang itim na sasakyan ni Marco na huminto sa kabilang kalsada. Nakita ko ang kanyang pagbaba. Ang kanyang mukha ay puno ng isang desperadong ngisi, tila naniniwalang magtatagumpay siya sa kanyang balak. Ngunit nang makita niya ako, nakatayo ng tuwid, suot ang aking business suit na kulay asul, at ang aking mga mata na nakatitig sa kanya nang walang kaba. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mga hakbang ay bumagal, hanggang sa tuluyan siyang tumigil sa gitna ng kalsada. Akala mo ba ay hahayaan kita? Ang sabi ko nang makalapit siya, ang aking boses ay sapat na para siya lang ang makarinig. Lahat ng pagpapabaya mo sa loob ng 5 taon, lahat ng gabi na hindi ka umuwi dahil mas inuna mo ang sugal at alak kaysa sa gatas ng anak mo. Lahat ng yon ay nasa kamay na ng korte. Ngayong araw, Marco, hindi mo lang nawala ang mansyon mo. Nawala mo na rin ang karapatang tawaging ama. Inabot ko sa kanya ang isang dokumentong galing sa korte, isang temporary protection order. Ang tunog ng pag-abot ko ng papel
ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagkatalo. Sa likod ko lumabas si Luningning mula sa kanyang silid-aralan. Tumatakbo patungo sa akin at yumakap ng mahigpit sa aking binti. Sa halip na itago ang aking anak mula sa mundo, binuhat ko siya at hinalikan sa noo sa harap ni Marco. Dati, ang mga kamay ko ay puno ng sugat mula sa paglilinis ng kanilang banyo. Ngayon, ang mga kamay ko ay malinis at malakas, sapat para kargahin ang kinabukasan ng aking anak. Ang dumi sa ilalim ng aking mga kuko ngayon ay galing sa pagtatanim ng mga bulaklak sa bagong parke na ipinatatayo ko, hindi mula sa pagtitipid ng kanilang maruming labahan. Makalipas ang ilang araw, ang desisyon ng korte ay naging pinal. Dahil sa mga ebidensya ng kanyang pagbabanta at ang kasaysayan ng kanyang pagpapabaya, nakuha ko ang sole custody ni Luningning. At bilang huling hakbang ng aking pagbawi, ipinag-utos ko ang mabilis na pagpapatuloy ng demolisyon sa lumang bodega ng mga De Silva na nakatayo sa lupang pag-aari ko. Sa lugar na yon, isang malawak at lunti ang parke ang sisibol, isang lugar kung saan ang lahat ng mga ina at anak ay pwedeng maglaro nang walang takot sa pang-aapi. Pinasara ko ang huling pahina ng legal na kaso ni Marco habang nakaupo sa damuhan ng bagong gawang parke. Ang amoy ng sariwang damo at ang tunog ng tawa ni Luningning habang naglalaro sa slide ay tila isang awit ng tagumpay. Wala na ang amoy ng lason sa aking buhay. Ngunit habang kami ay nagliligpit na para umuwi, lumapit sa akin si Attorney Mateo na may bitbit na isang liham na may selyo ng bangko. "Senyorita, opisyal na po," ang sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ang lahat ng ari-arian, ang mansyon, at ang huling sentimo ng pamilya De Silva ay formal na nating nakuha. Bukas na bukas din, ang huling truck ng kanilang mga gamit ay dapat nang lisanin ng iyong lupa. Tumayo ako at inayos ang buhok ni Luningning. "Ihanda mo ang lahat, Mateo. Gusto kong nandoon ako kapag lumabas ang huling anino ng mga De Silva sa aking buhay." Ang katanungang nanatili sa aking isipan habang nakatingin sa papalubog na araw ay ito. Kapag wala na silang matitirhan, kapag wala na silang pangalan, saan pa kaya sila dadalhin ng kanilang naghihingalong karangyaan? Ang araw ay nagsimula sa isang malinaw at maaliwalas na langit. Isang malaking kabalintunaan sa madilim na kapalaran na naghihintay sa pamilya De Silva. Huminto ang aking itim na sasakyan sa tapat ng malaking gate ng mansyon sa isang ligtas na distansya, sapat lamang para masaksihan ko ang bawat detalye ng kanilang pagbagsak. Hindi ako bumaba. Ang aking presence ay hindi kinakailangan. Ang aking mga desisyon na ang nagsasalita para sa akin. Sa labas ng mansyon, ang dating malinis at magandang hardin ay puno na ng mga kahon na naglalaman ng kanilang mga gamit. Ang mga mamahaling antigong vase ay nakabalot sa lumang dyaryo. Ang mga makikinang na chandelier ay nakahandusay sa lupa na parang mga patay na gagamba. At ang mga portrait ng kanilang mga ninuno ay nakasandal sa pader. Ang kanilang mga mapagmataas na muka ay tila nakayuko sa kahihiyan. Ang buong kapitbahayan, ang mga taong dati ay nakikipagplastikan kay Doña Lucila sa mga sosyal na pagtitipon ay nasa labas na rin ng kanilang mga bahay. Ang kanilang mga bulungan ay parang mga bubuyog na dumadagundong sa hangin. Mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. "Kawawa naman sila," ang sabi ng isa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. "Iyan ang napapala ng mga mayayabang," ang sagot naman ng isa pa. Sa gitna ng lahat ng ito, lumabas si Doña Lucila mula sa pinto ng mansyon. Wala na ang kanyang mga mamahaling damit at alahas. Suot niya ang isang simpleng duster na dati ay ipinasusuot niya sa akin tuwing naglilinis ako. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakaayos, ngayon ay magulo at bakas. Ang kawalan ng tulog, dala-dala niya ang isang maliit na maleta.
Tila ayaw niyang bitawan ang huling piraso ng kanyang marangyang nakaraan. Sumunod sa kanya si Marco. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang muka ay hindi maipinta. Wala nang bakas ng pagbabanta sa kanyang mga mata. Tanging ang isang malalim na pagkatulog at pagtanggap sa kanilang sinapit. Sila na dating mga higante sa lipunan, ngayon ay parang mga basang sisiw na itinapon sa kalsada. Nang makita ni Doña Lucila ang aking sasakyan, ang kanyang mga mata ay nagapoy sa galit. Binitiwan niya ang kanyang maleta at sumugod patungo sa akin. Ang kanyang mga kuko ay handang manakit. Ikaw, hayop ka, Denise. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ito ang isusukli mo? Pinalamon ka namin, pinatuloy sa aming pamamahay. Bago pa man siya makalapit sa akin, 2 malalaking bodyguard ang humarang sa kanya. Hindi sila gumamit ng dahas. Isang simpleng pagtayo lang nila sa harap niya ay sapat na para pigilan ang kanyang pagwawala. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo siyang nagsisigaw. Ang kanyang boses ay puno ng lason at pagkabaliw. Dahan-dahang bumukas ang bintana ng aking sasakyan. Hindi ko na kailangang bumaba. Mula sa aking kinauupuan, nakita ko ang kanyang mukha na puno ng pawis at luha. Ito na ang pagkakataon. Isang sandaling hindi nakasulat sa anumang legal na dokumento, ngunit mas makapangyarihan pa sa anumang pirma. Mula sa aking tabi, kinuha ko ang isang bagay na matagal ko nang itinago. Ang lumang belo ng aking ina, ang mismong bilong pinunit at tinapakan niya sa simbahan. Maingat ko itong pinatahi. Ang bawat punit ay ginamot ng gintong sinulid na nagpapakita na ang bawat sugat ay maaaring maging simbolo ng lakas. Inabot ko ang belo sa isa sa aking mga bodyguard. Ibigay mo yan sa kanya, ang utos ko. Lumapit ang bodyguard kay Doña Lucila at marahang ipinatong ang belo sa kanyang balikat. Sa pagdampi ng malambot na tela sa kanyang balat, bigla siyang natigilan. Napatingin siya sa belo, sa gintong sinulid na kumikinang sa ilalim ng araw, at sa isang iglap, tila nakita niya ang lahat ng kanyang kasalanan. Isang tahimik na sampal na mas masakit pa sa anumang sigaw. Isang munting alaala ng dangal na pilit niyang ninakaw. Ngayon ay ibinabalik ko sa kanya bilang simbolo ng kanyang tuluyang pagkatalo. Hindi ko na kailangan yan, ang sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at malinaw. Dahil ang tunay na korona ay hindi isinusuot sa ulo, kundi dinadala sa puso. Isang bagay na hindi mo kailanman naintindihan. Isinara ko ang bintana habang siya ay nanatiling nakatayo roon, nakatulala sa belo. Ang kanyang mga sigaw ay naging mga hikbi. At sa huling pagkakataon, bago umalis ang aking sasakyan, narinig ko ang kanyang huling hiyaw. Isang tunog na hindi na puno ng galit, kundi ng isang malalim at nakakabinging pagtanggap sa kanyang sinapit. Patawad. Ang bulong niya sa hangin, ngunit wala nang sino man ang nakikinig. Ang aking sasakyan ay umalis na. Iniwan ang mga anino ng pamilya de Silva sa gitna ng kanilang nawasak na kaharian. Ngunit habang papalayo kami, may isang tanong na nanatili sa aking isipan. Ngayong nakuha ko na ang hustisya, paano ko naman hahanapin ang kapayapaan? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng aking malawak na opisina ay hindi na nagdadala ng ginaw sa aking mga buto. Sa halip, ang tunog nito sa makapal na salamin ay tila isang banayad na kanta na nagpapatulog sa mga alaala ng aking pait. Wala na ang amoy ng amag. Pinalitan na ito ng halimuyak ng sariwang puting bulaklak na jasmine na laging nasa ibabaw ng aking mesa. Isang paalala sa aking pinagmulan at sa aking muling pagkabuhay. Itinatag ko ang Amaryllis Foundation. Hindi ito tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pagbibigay ng boses sa mga kababaihang tulad ko na minsan nang itinapon sa ulan. Sa bawat babaeng nakakausap ko, sa bawat kwento ng pagsisikap na naririnig ko, unti-unting natatabunan ng bagong laman ang mga sugat sa aking puso. Ang pagtulong ay naging gamot sa aking nakaraan. Isang hapon, habang naglalakad ako sa pasilyo ng foundation,
Isang batang ina ang lumapit sa akin. May hawak siyang sanggol at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Salamat po, Ma'am Denise. Dahil sa inyo, may matutuluyan na kami. Ang bulong niya habang marahang hinahawakan ng aking kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng init na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ang utang na loob na dati ay ginagamit na pananakot sa akin, ngayon ay naging isang tunay na pasasalamat na nagbibigay ng saysay sa aking buhay. Pag-uwi ko sa aming bagong tahanan, sinalubong ako ng tunog ng halakhak ni Luningning. Naglalaro siya sa malawak na garden. Ang kanyang puting damit ay kumikinang sa ilalim ng gintong sinag ng papalubog na araw. Naupo ako sa isang malambot na upuan sa veranda. Pinagmamasdan ang bawat pagtalon at pagtakbo ng aking anak. Ang amoy ng masarap na hapunan na iniluluto ng aming kusinera ay humahalimuyak sa hangin. Isang masustansyang pagkain na hindi na kailangang tipirin. Tumayo ako at lumapit sa dulo ng beranda. Tanaw ang buong lungsod na dahan-dahang nagliliwanag sa gabi. Inangat ko ang aking mukha sa langit at huminga ng malalim. Napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang mga De Silva, kundi ang makitang masaya at ligtas ang aking anak at ang maramdaman na ang aking sariling halaga ay hindi na nakasalalay sa kung sino ang kasama ko sa altar. Malaya na ako. Ang mga peklat sa aking kamay ay hindi na tanda ng pagiging alipin, kundi mga marka ng isang mandirigma na nanalo sa sarili niyang laban. Nay, tingnan mo po ito. Tawag ni Luningning habang itinuturo ang isang maliit na halaman ng jasmine na nagsisimula ng mamulaklak sa gitna ng garden. Ang bango po, katulad ng kwintas mo. Ngumiti ako at niyakap siya ng mahigpit. Oo, anak. At hinding-hindi na mawawala ang bango niyan sa buhay natin. Ngunit sa gitna ng aming katahimikan, lumapit si Attorney Mateo na may bitbit na isang lukot na sobre. Senyorita, dumating po ito kanina, mula po sa kulungan. Kinuha ko ang sobre. Alam ko kung kanino ito galing. Isang sulat mula kay Marco. Ang papel ay may mga mantsa ng luha at amoy ng pagsisisi, humihingi ng isang huling pagkakataon, isang huling pag-uusap, bago siya tuluyang maglaho sa dilim ng kanyang mga pagkakamali. Tiningnan ko ang sulat. Pagkatapos ay tumingin ako sa aking anak na masayang naglalaro. Isang desisyon ang kailangang gawin. Hahayaan ko ba ang anino ng nakaraan na muling dumapo sa aming pintuan o tuluyan ko na itong susunugin sa apoy ng aking bagong umaga? Hinawakan ko ang sulat ni Marco sa pagitan ng aking mga daliri. Ang papel ay tila kasing bigat ng lahat ng mga taon ng aking pagtitiis. Sa loob ng maliit na silid sa bilangguan, kung saan ang amoy ng luma at malamig na semento ay nananaig, hinarap ko ang lalaking dati ay sentro ng aking mundo. Nakatitig siya sa akin mula sa kabila ng makapal na salamin. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Wala na ang mapagmataas na tindig ng isang De Silva. Ang kanyang suot na orange na uniforme ay tila isang malupit na paalala na sa harap ng batas, ang lahat ng kanyang koneksyon ay nawalan ng saysay. Denise, salamat sa pagdating. Ang boses niya ay nanginginig, dumaan sa maliit na speaker sa dingding. Gusto ko lang humingi ng patawad sa lahat, kay Luningning, sa'yo. Ngayon ko lang na-realize na ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin ng walang kapalit. Tinitigan ko siya, hindi nang may galit, kundi nang may isang uri ng pagod na sa wakas ay natatapos na. Sa aking isipan, nakikita ko ang imahe ng aking sarili sa harap ng altar, basang-basa sa ulan at wasak ang puso. Ngunit ang Denise na iyon ay matagal na ring pumanaw kasama ng kanyang mga pangarap na nakatali sa lalaking ito. Marco, ang simula ko, ang aking tinig ay kalmado at puno ng kapayapaan. Pinapatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik.
Ang pag-ibig na ibinigay ko sa iyo noon ay ibinigay ko na ngayon sa aking sarili at sa ating anak. Ang sandali ng aking tuluyang paglaya. Inilapit ko ang aking kamay sa salamin, ngunit hindi para hawakan ang sa kanya, kundi para maramdaman ang hangganan ng aming mga mundo. Ang yaman ni tatay, ang Amaryllis Estates. Gagamitin ko yon para itama ang lahat ng pagkakamaling ginawa ng pamilya mo sa mga taong inapin niyo. Tungkol naman kay mama mo, huwag kang mag-alala. Binigyan ko siya ng matitirhan sa isang maayos na shelter para sa mga matatanda. Doon, wala siyang mga katulong na mamaliitin. Tanging ang sarili niyang konsensya ang makakasama niya. Nakita ko ang pagbagsak ng mga luha ni Marco. Ang kanyang mga balikat ay tila gumuho sa bigat ng katotohanan. Tumalikod na ako nang hindi na muling lumingon. Ang bawat hakbang ko palabas ng gusali ay parang pagtanggal ng isang mabigat na kadena sa aking mga paa. Paglabas ko, sinalubong ako ng maliwanag na sikat ng araw. Naroon si Mateo, nakatayo sa tabi ng sasakyan, at si Luningning na tumatakbo patungo sa akin na may dalang isang munting bulaklak ng jasmine. Binuhat ko ang aking anak at hinalikan siya sa noo. "Nay, tapos na po ba?" Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad. "Oo, anak, tapos na ang bagyo. Ngayon, oras na para tayo naman ang mamulaklak." Ang sagot ko habang pinagmamasdan ang malawak na lupain na pag-aari ko na ngayon. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa dugong dumadaloy sa aking mga ugat at sa lakas na natagpuan ko sa gitna ng aking pagkabasag. Inayos ko ang aking kwintas. Ang gintong jasmine ay tila nagniningning sa ilalim ng araw. Hindi na ako ang babaeng iniwan sa ulan. Ako na ang bawat patak ng ulan na nagpapatubo ng bagong buhay. Ako si Denise Amaryllis at sa wakas, ang aking kwento ay hindi na tungkol sa isang kasal na nauwi sa wala, kundi tungkol sa isang babaeng nahanap ang kanyang sariling kaharian sa gitna ng kanyang muling pagsilang. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay tila isang banayad na hudyat ng aming pag-alis patungo sa isang bagong bukas. Wala ng takot, wala ng pait, tanging ang samyo ng jasmine na mananatiling sariwa sa bawat hakbang ng aming hinaharap. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga huling bakas ng pait at dumi ng nakaraan. Sa loob ng malawak na hardin ng bagong Amaryllis Estate, ang hangin ay hindi na amoy alikabok at luma. Ngayon, bawat hininga ko ay puno ng matamis na samyo ng libu-libong namumukadkad na jasmine na nakapalibot sa aming tahanan. Nakatayo ako sa balkonahe, suot ang isang bestidang yari sa pinakamahal na sutla na dahan-dahang humahaplos sa aking balat. Naalala ko ang mga gabing suot ko ay basahang butas-butas. Ang mga sandaling bawat sentimo ay kailangang bilangin para sa isang lata ng gatas. Ngayon, ang tanging binibilang ko ay ang mga buhay na nabago ng aming foundation at ang mga ngiting na ibabalik sa mga kababaihang minsan ding nawalan ng pag-asa. Mula sa malayo, nakita ko ang isang matangkad at malusog na bata na tumatakbo sa gitna ng mga bulaklak. Si Luningning. 10 taong gulang na siya ngayon at sa bawat galaw niya, nakikita ko ang isang batang puno ng tiwala sa sarili. Malayo sa takot na nakita ko sa kanyang mga mata sa harap ng altar noon. Wala na siyang kailangang katakutan dahil ang kanyang ina ay hindi na ang babaeng yumuyuko. Ang kanyang ina ay ang pundasyong nagbibigay sa kanya ng lakas. "Senyorita Denise," ang malumanay na tawag ni Attorney Mateo mula sa aking likuran. Ang kanyang tinig ay lalong naging puno ng paggalang sa paglipas ng panahon. Ang aming huling report para sa buwang ito ay handa na. Ang lahat ng mga pamilyang pinaalis ng mga De Silva noon ay maayos na nakabalik sa kanilang mga bagong tahanan. At ang balita mula sa shelter, pumanaw na po si Doña Lucila kagabi. Nang mapayapa, ngunit mag-isa. Tumango ako ng bahagya. Nararamdaman ng isang huling bugso ng hangin
na tila nagdadala ng huling paalam sa isang madilim na kabanata. Walang galit na namuo sa aking dibdib. Tanging ang isang malalim na katahimikan. Namatay siyang mag-isa, tulad ng kung paano niya itinaboy ang mga tao sa kanyang paligid dahil sa kanyang kayabangan. Si Marco naman, hanggang ngayon ay nananatili sa kanyang maliit na selda, nagbabayad sa mga utang na hindi pera ang halaga, kundi ang nasirang tiwala ng mga taong nagmahal sa kanya. Hindi ito tungkol sa mga dokumento ng pagmamay-ari o sa laki ng aking bank account. Kinuha ko ang aking kwintas na jasmine at hinaplos ang malamig at makinis na ginto nito. Napagtanto ko na ang tunay na pamana ni tatay ay hindi ang lupa o ang mga gusali, kundi ang katotohanang ang bawat babae ay may kakayahang bumangon mula sa sarili niyang abo. Lumapit sa akin si Luningning at iniabot ang isang maliit na sketchpad kung saan nakaguhit ang aming dalawang figura sa ilalim ng isang malaking puno. Nay, tignan mo, tayo yan sa ating bagong mundo. Ang sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng kagalakan na tila isang awit ng tagumpay. Niyakap ko siya ng mahigpit habang pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay rosas at lila sa buong kalangitan. Wala na ang ulan, wala na ang dilim. Ang bawat hakbang ko sa makinis na sahig ng aking mansyon ay isang paalala na ang isang babae ay hindi kailanman dapat limitahan ng kanyang nakaraan. Ang aking kwento ay nagsimula sa isang sampal at isang punit na belo, ngunit nagtatapos ito sa isang matamis na tagumpay at isang buong pagkatao. Ako, si Denise Amarilis, at sa wakas, nahanap ko na ang kapayapaang matagal ko nang hinahanap, hindi sa piling ng isang lalaki, kundi sa loob ng aking sariling kaluluwa. Isang bagong umaga ang naghihintay, at sa bawat pagsikat ng araw, ang bango ng jasmine ay lalong tumitindi, nagpapaalala sa buong mundo na ang isang pusong marunong lumaban ay hinding-hindi kailanman malalanta.